Let us pray, mga kapatid. Let us put ourselves into God's presence. Our dear God, our gracious Heavenly Father, we honor you, O God, your holy presence, O Lord God. As we commit to you, Lord, this study, Panginoon, we want to honor you and we want to praise your holy name, O God. Be the one to glorify, Lord, in our studies, O God. Bless Pastor Edgar. Thank you for the anointing na inimpart mo kay Pastor Edgar at i-impart niya naman ito sa mga students, O Lord God. At hayaan mo, Lord, ang Espiritu mo, ang siyang patuloy na makapangusap sa bawat isa, O God. At ibinababa po namin ang aming mga sarili, Lord. Inaamin namin, Lord, na kailangan namin ang patnubay, ang tulong mo, O God, upang maunawaan namin ang mga mapag-aaralan. Yamang Lord, you instructed us, Lord, to i-enhance pa namin, O Lord God, yung mga talents and gifts na mga binigay mo. Kaya Lord, ang iyong kapangyarihan, O Lord God, ang siyang lumukob sa bawat isa, O God. We pray, Lord God, na ang anointing mo ay patuloy na dumadaloy, O God, sa lahat, sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, pinasasalamatan ka namin sa oras nito at ikaw ang maitaas sa aming pagtitipong ito. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, dahil nga wala si Bishop, si Pastor Edgar ang magtuturo ngayon. Okay? Okay, God bless, Pastor Edgar. Thank you. Okay, maraming salamat, Pastor Omar. Magandang gabi po, magandang araw po. Isang mapagpalang gabi, mapagpalang araw sa inyo lahat dyan. At ako ang substitute ngayon ni Bishop Cromwell. Dahil ano sila ngayon, nag-celebrate sila ng anniversary ng TGSM Abu Dhabi. Pastor Omar, ngayong Sabado yun, di ba? Okay, amen. So, Pastor Win, okay ba yung ano? Nasa screen na ba yung ano, yung PowerPoint? Pastor Win, okay? So, muli ay bumabati ako ng mapagpalang araw, gabi man o anong oras naman dyan sa ating mga lugar. At magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita na matatagpuan natin sa kung ano ba ang nakapaloob dito sa biblical leadership, no? Na according to the Bible. Pero sabi nga ni Bishop Cromwell, ang principle ay kukunin natin sa mga pagtuturo ni John Maxwell. Amen. Kaya ang title daw ay Biblical Leadership. So ang nasa session 2 or second session tayo ngayon. Natapos natin last week ang God's call for us to lead at ang the heart of the leader. No? So ngayon, ang topics natin ay tatlo. I have a dream, priorities and decision making, cultivating people's skills in your lead. No? So makita pa lang natin dito sa ating topic na I have a dream. Parang binigyan ng panaginip, some sort of a panaginip or vision ang isang leader. At yung vision na yon ang siyang pipilitin ng isang leader na yan na maisakatuparan. Dapat nating isa puso din malaman na ang isang vision o isang dream, no, ay hindi po nila binibigay sa marami yan. No? Tingnan mo na lang kung ang maraming tao sa isang church ay bigyan sila ng vision or ng dream. Di magkakahalo-halo na yon. So ang principle po dyan ay kadalasan ibinibigay po yan sa leader. You know?
So ang leader natin ay si Bishop Romuel, at si Bishop Romuel ang siyang pagpaparating sa kanyang mga leader, sa kanyang mga pastors, maging international naman o dito sa Pilipinas. So ganun ang principle niyan, no? So I have a dream. Tapos doon sa dream na yon, siya rin ang magbibigyan ng Panginoon, dahil ang Panginoon ang galing sa Panginoon yon. Siya rin ang magbibigyan ng Panginoon ng kung ano ang mga priorities at ano ba ang dapat isakatuparan una sa magitan ng kanyang mga pag-decide sa mga kinakaharap na problema o mga usapin. At ang pangatlo, dahil sa dream niyan, sa vision, no, ay i-disseminate niya yon, no, sa mga tao o sa pamamagitan ng mga leaders din. Kaya nga dito sa topic number 5 or part 3 natin ay cultivating people's skill in your lead. Kasi ang binigay sa leader na vision or na dream ay hindi niya kayang isakatuparan yung mag-isa. Amen? Kailangan niya ang mga kasama. Kaya nga siya tinawag na leader, dahil siya ay mayroong mga sumusunod sa kanya. Amen? So sa ganung principle ay itatakil natin ang isang vision or isang dream. Amen? So, capturing and implementing God's given vision. Tanda natin, God-given vision. Ano? Kailangan ay masalo yun. Ano? At may isang katuparan. Katulad ng pinaliwanag ko kanina. Ito ngayon ang mga detalye. Ano? What is a God-given vision? It is a clear mental picture of a better tomorrow given by God, which moves a person to believe that it should be done. Okay? And not only that it could be done. Ano ba ang kaibahan ng it should be done saka yung it could be done? Yon ay dapat maisagawa, at ang it could be done ay pwedeng maipagawa. Pwedeng maisagawa. Pero ang sabi dito ay it should be done. Kailangan maisagawa. Just as God has used the leader's imagination to create this view of the future, the leader will have to help others catch the same vision inside them. Naipaliwanag ko kanina, di ba, sa introduction natin, no? Na pag nakatanggap ang sa leader ng vision, ay kailangan ipapaalam niya yun sa mga tao para isang grupo silang mag-isa sa katuparan ng vision na yon. Pero makita natin na ang may authority doon sa kanilang grupo ay yung leader nila. Kasi yan ang binigyan ng vision. Just as God has used the leader's imagination. Hindi binigay sa lahat. No? The leader's imagination to create this view of the future. So halimbawa, nasa local church tayo, no? Pwedeng ibigay sa ating local pastor ang God-given vision na yan. Pero kailangan nakasunod dyan doon sa malaking picture na ibinigay kay Bishop Romuel. Hindi ba pwedeng humiwalay yun doon? Amen? So, ang magsakatuparan yan ay ang local pastor at ang kanyang mga tauhan, kanyang mga leaders, 10 na kanyang mga tauhan. No? To help others catch the same vision inside them. Sabi po dito sa Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, people perish. Happy is he who keep the law. So kung wala raw natanggap na vision, ay ano ang patutunguhan ng grupo na yon? In particular, yung church na yon. No? Walang patutunguhan dahil walang vision. Ang talagang main vision na ibinigay kay Bishop Romuel at talagang pinapagawa sa kabuuan ng TDSIM ay ang rallying towards the fulfillment of the Great Commission. Doon natin yung mga habuan nakatanggap din ng mga leader natin ng vision, doon lagi
nakahilera. No? All these people, sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 3, all these people died in faith, not having received the tangible fulfillment of the promises, but having seen them and welcomed them by faith. Etong verse na to, makikita natin sa chapter 11, ang faith verse, faith chapter ng Bible. Ito sa mga Hudyo, yung pinakitaan nung pinakitaan, binigyan sila ng pananampalataya, ng Panginoon, ay na convert sila mula sa Hudyo patungo sa Christianity. At ang pangako sa kanila na buhay na walang hanggan ay pinanghawakan nila yon. Ngunit pagdating ng mga huling araw ng kanilang mga buhay, dahil iba-iba naman kasi, di ba, yung karamihan sa kanila nakaranas ng persecutions, ay hindi nila natanggap yung pinangakong buhay na walang hanggan. Para sa atin din, di ba? Kaya lang, naipakita sa kanila, bago sila pumanaw, naipakita sa kanila, having seen them and welcome them by faith. Nakita lang. Alam niyo kung bakit? At pag nabasahin niyo itong Hebrews chapter 11, makita mo ron na ang Panginoon ay may better plan para sa kanilang sa kanya mga mananampalataya. So, hindi mauuna yung mga Hudyo na nag-convert, na naging Kristiyano para mapunta ng langit. Di ba? Kailangan hihintayin niya lahat ng mga mananampalataya. Katulad nung napag-aralan natin sa propesya. Di ba? Sa end time. Kailangan sabay-sabay. Amen? So, ganun ang nangyari. So, what is a vision? It would be, sasabi ka dito, it is a mental picture. It would be difficult for a vision, or for a leadership without a vision. Ibig sabihin, hindi talaga mahihiwalay ang isang leadership ng isang church sa vision, or ang vision sa leader. Hindi mahihiwalay yan. All good leaders are driven by vision. Yan. So kailangan meron talagang namuong vision na galing sa Panginoon para sa katuparan at para gumalaw ang church. They are not satisfied with maintaining the status quo. Ibig sabihin ng status quo kung ang kalagayan niya. Siyempre ang mga pastors, di ba, meron siyang mga title. Hindi sila hindi importante sa kanila. Hindi sila satisfied doon. Ang kailangan ay masakatuparan ang God-given vision. They long to take their ministry somewhere. Hindi sa pagkakalat, kung hindi forward para masakatuparan ng vision na to. Minsan, kung i-define natin ng vision, maraming mga tao na nagbigay ng kanilang definition, pero isa sa mga ito ay vision is seeing the future in the present built on the past. Seeing the future in the present. Nakikita mo yung kahihinatnan sa pamamagitan ng kalagayan mo sa kasalukuyan, na ang kasalukuyan ay base sa mga nakaraan. Sandali. Sorry po. So, makita mo yung vision, Ganun ang simpleng paliwanag doon. Ang makikita mo ang sa kasalukuyan o ang kahihinatnan ng iyong church base sa kalagayan mo sa kasalukuyan, at ang kalagayan mo sa kasalukuyan ay
nabuo yan sa pamamagitan ng mga nangyari noong nakaraan. No? Vision is an informed bridge from the present to the better future. Parang invisible na tulay sa sa better future. Yan ang vision, no? So ang iba pa, a clear mental picture of a better tomorrow given by God, which moves a person to believe that it not only could be done, but it should be done. Iya sa baba, oh. No? So, clear vision, clear mental picture. No? What are the ingredients of a divine vision? Okay. The ingredients of a divine vision are a clear picture. It serves as a sort of a map on the inside. No? Kailangan clear yan. A positive change. It improves present condition by introducing God's kingdom. Sabi nga natin kanina, di ba, yung future base sa kalagayan mo ngayong present. A future focus. It furnishes direction to the unseen future. No? So makita mo na it furnishes, nagbibigay ng direction. No? Nagpo-provide ng direction to the unseen future. Letter D, a gift from God. It is divinely inspired, not humanly manipulated. Kasi ang ibig sabihin dito, ang isang tao ay pwede rin magsabi sa kanya mga nasasakupan na merong binigay sa aking pangitain o vision ang Panginoon. Pero actually, hindi naman pala. Pero dahil sa leader siya, madali niya mapasunod yung mga tao niya. Di ba? Humanly manipulated. Kailangan totoong nakatanggap siya ng vision galing sa Panginoon. A chosen people in time. It is for a select leader and group at a given time. Sabi nga sa inyo kanina, hindi yan para sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin dito na chosen people, ibig sabihin dito yung mga leaders na concern at that time. Diba? Ano ba? PDSI yan. Marami tayong mga leaders, di ba? Marami tayong mga local pastors. Pero ang talagang head pastor natin ay si Bishop Romuel, di ba? Ngayon, ang bawat isang local pastor na yan, no? Pwede siya mag-declare sa kanya mga nasakupan ay nagbigay sa akin ng vision ang Panginoon. Tapos siyempre, susundin siya ng mga nasakupan niya. Lumalabas na hindi naaayon doon sa vision na ibinigay kay Bishop Romuel. Kaya lang, dahil sa leader siya, naipapatupad niya yun. Yun ang ibig sabihin ng humanly manipulated. No? It must be a divinely inspired. Tapos, yung chosen people, yung chosen leaders. Itong chosen leaders, hindi kadalasan nangyayari ito dahil nga sa leader natin ang binibigay ang vision. No? Pero very seldom na nagbibigay ng vision ang Panginoon doon sa mga local church leader. Ito naman ay para sa i-improve ng kanilang local church. Pero hindi sila nawawala sa talagang vision na ibigay kay Bishop Romuel. Di ba? Kasi ang local pastor ang nakakaisip niyan. Ano ba maganda dito? Ano ba maganda? Di ba? Ano ba maganda? Ngayon, hingi siya ng Panginoon. Bibigyan siya ng Panginoon. Pag humingi siya ng Panginoon, bibigyan sa kanya yun. Amen? Kaya, ang iba-iba mga churches natin ay iba-iba yung mga structure. Iba-iba yung mga kalagayan, di ba? Dahil base yan doon sa mga vision na binigay sa kanila locally. Amen? A vision is a portrait, parang picture of a preferred
future. Kung ano ba ang nagugustuhan mo na future. The picture is internal and personal. Eventually, you will have to paint this mental picture inside others if you wish the vision to materialize in your ministry. Diba? Sabi ko kanina, di ba? I-share mo sa mga tao para pare-pareho kayong gagawa niyan. Hindi kung sa iyo binigay yan, hindi ibig sabihin niyan ikaw magsagawa niyan, no? Ikaw kung gusto mong isagawa yan, nasa iyo. Pero ang purpose ng Panginoon niyan ay i-share mo para hindi ka mahirapan at kayo ang sasagawa niyan. Just as God has used your imagination to create this view of the future, you will have to help others catch the same vision inside of them. Ayan. Para ang lahat ng mga picture niya sa looban na naman nasa kupan ay pare-pareho so that they can share in its implementation. Amen? The birth of a vision. For any leaders, their vision begins as an idea. No? Without much detail or clarity, as time passes, the idea turns into a major area of interest and soon became a passion. No? Ano ba yung passion? Ano? Gustong-gusto mong gawin. No? Gustong-gusto niyang gawin. Yan ang passion. No? Sa lahat ng area ng buhay natin, ano? Dito, katulad mo ng passion of Christ, di ba? Ang gustong-gustong gawin ni Jesus para sa tao, no? Ay yung ialay niya kanyang buhay. Yun ang pag-ibig niya. Yun ang passion niya, no? Ngayon, kapag nabuo yung isang idea, isang vision, ano, at sinare ng leader sa kanyang mga tao, ay ito ay mag-trigger ng interest ng mga tao, no? It turns into a major area of interest. At pag nagkaroon ng major of area of interest, I will become a passion. Ibig sabihin, may tatlong sa kanilang puso at kanilang isip at gustong-gusto nilang magawa yon. Yun po ang ibig sabihin ng passion. Ano? Ang damdamin mo ay buong-buo na isagawa yon. Ano? Sa makasalibutan din, may mga passion din, ano? Gustong-gusto nilang gawin. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Pero tayo nagde-deal tayo sa isang spiritual passion. Amen. In many ways, the birth of a vision is much like the birth of a child. There are various stages it goes through as it matures. Ano ibig sabihin dito? Halimbawa, nabigyan ng vision ng isang leader ay parang parang pasimula yan ng bata sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. For many leaders, their vision begins as an idea without much detail or clarity. Yan o, nakalagay dyan. Ano? It takes shape and form inside of their minds and hearts. No? Nabubuo. Katulad din ng bata. In many ways, the birth of a vision is much like the birth of a child. Tingnan natin ngayon, ano? Kung ano ngayon ang comparison nito. What are the stages of development of a God-given vision? Okay, stages. Kung dito babanggitin natin ang stages ng pag-develop ng bata sa sinapupunan ng kanyang nanay. No? Okay. Bago magkaroon ng bata sa sinapupunan ng kanyang nanay, ay meron munang intimacy. People who catch a vision from God have spent time with Him in worship, quietness, solitude, and reflection. No? Ganun din naman ba yung bata, bago nabuo yan, meron munang intimate relationship ang mother sa kayong father. Ano? Kasi ang mother ang dadala. Ngayon,
kung walang intimate relationship ang isang leader kay God na siya magbibigay ng vision, ay hindi pa pwede. No? Kailangan muna magkaroon siya ng intimate relationship. Paano bang intimate relationship? I mean, spend time with Him in worship. Spend time, hindi spare time. Ha? Spend time with Him in worship, quietness. Ibig sabihin ng quietness sa pag-aaral ng kanyang salita. The same as in quiet time, solitude, and reflection. Sa pagbubulay-bulay. No? Pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. No, ngayon, kapag na-establish mo na ang intimate relation sa Panginoon, ay nakahanda ka na tumanggap ng God-given vision. Ngayon, pag ibinigay ang God-given vision, kailangan may conception. No? Pag-conceive. Ano? God is the husband. A leader is the bride of Christ. Just as a baby looks like both mom and dad, no? As the vision grows, it will look like God because it will be big and will center around His priorities. And it will look like the leader because it will match his interests and gifts. So, merong talagang sa pag-conceive niyan ay kailangan, although kailangan saluhin niya by faith. Di ba? Kailangan saluhin by faith. Ayun. Habang nasa ngayon, nasa luna by faith yon, ano, at nagsisimula ng mabuo yan, no, ay mapipicture dyan ang God, si God na nagbigay. At the same time, mapipicture dyan ang leader dahil siya ang leader na isa sa katuparan yan. No? People who catch a vision from God have spent time with Him in worship, quietness, solitude, and reflection. Yan, nakalagay dyan. Spend time. No? The union provides God the opportunities to speak and reveal what He wants the leader to do. Ba? Magsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu at magiging vision yun ng leader na to. He plants the vision seed inside the leader. Vision seed. Amen? When God does not reveal a vision to you, it comes in seed form and must grow inside of you. Ano? Kung hindi nagbibigay ng sa magitan ng panaginip or sa pagbabasa, no? Ay mayroong seed parang butil, seed, no? He plants the vision to you, and the beginning it may still seems unclear, not fully formed. No? Parang parang batalin, no? Although makikita mo na sa ngayon sa technology sa medical, di ba? Alam na, pagpasimula pa lang alam na. Pero hindi pa alam ang gender. Nagde-develop yun. So we must remember this. God is the husband. Ayan, no? The leader or the bride of the church. No? Yun lang dapat matandaan natin. Amen? So, pagkatapos ng conception, gestation. Ito ngayon ang medyo mahaba-habang portion. Kasi nga, diyan na madidevelop, nabuo na yung bata. Sabihin dito, nabuo na yung vision. Kailangan na lang i-clear. No? Hingi pa ang leader ng detalye. This is the longest period of time in the process. During this time, the leader identifies with the problem, intercedes for the people, and intervenes in the process. Now, dito sa gestation, merong mga ma-encounter na problema yung leader. No? At the same time, di ba, yung mga nagdadalang tao, kailangan magkakaroon siya ng papunta siya ng doktor, no? Mayroon siya mga mararamdam pagbabago sa kanyang katawan. Di ba? Kailangan i-tackle yan. Kailangan harapin yan. No? Ngayon,
kailangan yung mother ay identifies with the problem. Ganon din ang leader, no? Intercedes for the people and intervenes in the process. Kung paano siya sagawa ang vision na to, kailangan siya ang first hand na naandun. Siya ang nag-guide. Yan. Ang pang-apat ay labor. Ito ngayon ang manganganak na ang babae. The enemy often comes to steal the vision just before everyone can see the fruit of the prayer, planning, and work. Labor is a good sign that something is about to happen. Ayan. So, ayan. No? Pag nag-labor na yung babae, ay meron na siyang ang kanyang mga asawa sa siya ay merong inaasahang mangyayari, no? Merong isahan na lalabas na yung bata. Ngayon, bago lumabas yan ay mahirap muna, ha? Mahihirapan muna. Dapat dito kasi nga sa vision hindi lang ang leader ang nakakaalam niyan, no? Pati ang diablo, ano, ay nakaalam niyan. The enemy often comes to steal the vision. Kaya bibigyan ng problema ang leader o bibigyan ng problema ang mga tao, no? Para magduda, unang-una magduda muna. Baka hindi yan galing sa Panginoon. Ano? Ngunit kailangan panindigan ng leader yan. Papakita ng leader ang kanya leadership quality, no? Para hindi maagaw ni diablo. Amen? Ang vision niyan. Kasi bago yan, kadalasan, bago magsimula, bago magsimula, may isang katuparan. Kaya papasok na dyan ang kalaban. Amen? Ang number 5, birth. Finally, the vision is born. No? Pagkatapos na maka-encounter ng mga paghihirap ang leader at ang kanyang mga tao, ay nabuhay ang vision. Finally, the vision is born. All that has been occurring inside the leader is realized. Everyone can see the fruit of the prayer, planning, and work. Tapos, nakita natin dito, no, na ano kadalasan kapag may nanganak na yung babae, anong kadalasan nangyayari? Diba? Di ba tuwan-tuwa, di ba? Nagke-celebrate. Di ba? Nagke-celebrate sila. Tapos, lalo sa ngayon, hindi pa magkasa doon sa sila mag-celebrate. Ipapahayag pa sa Facebook. Di ba? Para ang mga kaibigan nila ay makipag-celebrate kahit na nasa sa parte ng mundo ay makipag-celebrate sa kanila. Di ba? Everyone can see the fruit of the prayer, planning, and work. Dito, no, makikipag-celebrate ang tao sa inyo kapag nabuhay na ang vision na binigay sa ng Panginoon. So, hayaan mo mag-celebrate. Di ba? Pero, huwag kayong tumigil dyan. No? Dahil hindi pa tapos ang vision na yan. Actually, kabubuo pa lang. No? Kapapanganak pa lang. Amen? What are the differences between a man-made vision and a God-given vision? Okay? Merong ito, mag-differentiate natin. Kasi nabanggit ko kanina, di ba? Ang ibang mga magkaibahan. Ito ngayon, man-made vision compared to God-given vision. Man-made vision based on a leader's gifts and skills. Talagang, di ba sabi ko kanina,
na pwedeng masabihin ng isang pastor na ganito ang binigay ng Panginoon. No? Pero hindi naman talaga binigay. Base lang yun sa kakayahan niya at sa kanyang mga kaloob sa kanya. Ano? Pero ang God's given vision received as a revelation from God. Di ba? Katulad ng ano, sabi ni Pastor Romer kanina yung sa hermeneutics, di ba? Di ba? Ano kaibahan ng ano, exegesis saka eisegesis? Ang exegesis ay kung ano ang sinasabi ng Bible na kukunin mo. Pero ang eisegesis ay kung ano ang nasa iyo na ilalagay mo doon sa sinasabi sa Bible. Di ba? Magkaiba, di ba? Okay. Letter B. Fulfillment rest on staying ahead of others. No? Talagang siya ay gusto niya sumikat. Di ba? Okay. Ang God-given vision ay fulfillment rest on the leader's obedience. Sumusunod siya sa nagbigay ng vision na yan. Dito naman sa man-made, wala naman siya susundin kung hindi ang sarili niya. Letter C. Sees similar organization as competitors. Ano? Para bang insecure siya na ang tingin niya doon sa mga ibang mga churches or mga organization ay competitors yun. Pero ang God-given vision na nasa leader sees similar ministries as complements na makipagtulungan. Letter D. Man-made vision aims to build the organization and raise revenues. No? Build organization at magkaroon ng pera, revenues. No? Pero ang God-given vision aims to serve people. No? Advance God's rule and honor God. Ito natin, ano, ang kaibahan. No? Okay, tingnan natin, ano, baka lumabas to sa exam. Hindi ko alam yung exam, si Pastor Will lang nakakalam nun. No? Okay? Matthew chapter 9, verse 35. While Jesus was doing the ministry, the disciples watched Jesus adopted strategies in fulfilling his God-given vision. So kahit na si Jesus, ano, kung babasahin niyo yun dyan, makikita niyo doon, no, na sabi ni Jesus, hindi siya gumagawa, ano, ng tanging pansarili niya lang. Siya ay gumagawa dahil galing yun sa Ama na pinapagawa sa kanya. So ibig sabihin, ang Ama ay nagbigay ng vision kay Jesus at yun ang nasa katuparan niya nung siya ay lumakad dito sa lupa doon sa bayan ng Israel. Mapipicture yan dito sa Matthew 9:35 hanggang sa Matthew 10:8, no, na ipinapakita, hindi tinatago ni Jesus. Habang isinakatuparan niya ang kanyang paggawa, ano, sa vision na bigay sa kanya ng Ama, ang kanyang ministry, ay pinapakita niya sa kanyang mga disipulo. Pero, Jesus adopted strategies in fulfilling God's given vision. Ano ba yung mga strategies na to? What are the steps in fulfilling our God-given vision? Get active in service and initiate obedience. Jesus went through all the towns and villages. Matthew 9, verse 35. Okay? So, tatanda natin, ha? This time, ano, ay si Jesus mismo ang nagsasagawa. No? Hindi pa niya kasamang, although kasama niya, pero hindi pa niya katulong ang kanyang mga disipulo. Okay? Get active in service. No? To initiate obedience. Ngayon, so ang magitan ng paggawa ni Jesus ay tinuturo niya sa kanyang mga disipulo kung paano ang sumunod. Ano? Lagi binabanggit ni Jesus na siya ay sumusunod lang sa Ama. Kaya doon sa mga disipulo ay tinuturuan niyang sumunod.
Number 2, communicate the revelation you already have. Teaching in the synagogue, preaching the good news of the kingdom, no? So, sa magitan ng pagtuturo niya, no? Magitan ng pag-preach niya ay pinapaalam niya ano kung paano isakatuparan ang bisyo na yun na binigay sa kanya, no? Sa magitan ng Word of God na tinuturo niya ay nire-reveal niya ano kung ano ang gusto nung nagbigay ng vision at paano ito isakatuparan. Sabi niya, teaching the synagogue, no? And preaching the good news, no? So, tayo din naman, di ba? Kung tayo ay nag-preach o tayo nagtuturo, ano, ay tinuturo natin, ano, ang kaligtasan, ang future, ang kahinatnan ng tao. Di ba? At yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon pamamagitan ng ating leader, ano, na nagturo din sa atin upang ituro din natin. Ganon ang ginagawa ni Jesus. Number 3, observe and understand the reality of human condition. When he saw the crowds, ganon, ano, habang siya umikot at nagtuturo ay nakita niya ang kondisyon ng mga tao, no? At sa kondisyon na 'yon ay nabubuo sa kanyang puso, ano, kung ano ang gagawin niya. Dahil hindi niya maisasantabi ito dahil ito ang realidad ng mga taong kaharap niya. Observant siya at inuunawa niya ang realidad ng mga taong kaharap niya. When he saw the crowd, no? Number 4, allow God to burden you with specific needs, no? So, hayaan natin na ibigay sa atin ng Panginoon, ano, kung papaano kung papaano natin isagawa, no? He had compassion on them. So sa nakita niya doon sa number 3, ano, when he saw the crowd, he had compassion on them. Kailangan nila naawa siya, no? Kasi nakakaawa yung kalagayan niya because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd, no? Nakita niya na wala itong patutunguhan, no? Walang gumagabay sa kanila, walang nagli-lead sa kanila. So naawa siya, no? Nagkaroon ng burden sa kanilang puso. At dahil sa nagkaroon ng burden, number 5, seek a divine diagnosis. What is the issue to be resolved? So nakita niya kaagad, ano? Nakita niya kaagad kung ang kalagayan, ano, at nabuo sa kanya kung paano niya i-solve to. The harvest is plentiful, but the workers are few. 9:37. Jesus saw the need. The people needed physical, emotional, and spiritual healing. Doon nakita niya yon. Pero, ang isa pa sa nakita niya, ay hindi niya kayang mag-isa to. Di ba? Hindi niya kayang mag-isa. Although, siyempre, alam naman natin na kung tutusin, kaya niya. Kaya lang, dito, ipapakita na Jesus ang leadership niya sa mga disipulo. Sabi natin kanina, di ba? Ita-transfer sa mga tao. In reality, pwede niyang gawin lahat yun. Kaya lang, iba ang sitwasyon eh. Ano? Iba ang sitwasyon eh. Ano? So, anong kailangan daw? The workers are few. So, ibig sabihin, dagdagan ang mga manggagawa. Diba? Ibig sabihin ng dagdagan, ano? Kung sa kasulukuyan ay may 12 siya, ay kailangan ay madagdagan yon. Pero kailangan munang malaman ng 12 na kailangan yon. Ano? The issue is to be resolved. Kailangan magawa yon. Number 6, dahil sa siyempre, wala pa siyang mga ibang tao maliban doon sa 12, ano, ay kailangan manalangin. Di ba? Ganun din sa ating mga leaders, di ba? Ganun manalangin to determine
what action could meet that need. The Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. 9:38. What did Jesus determine would meet the need? More workers. So ang pinanalangin ni Jesus ay ang dagdagan pa ang mga manggagawa. Amen? Dagdagan pa manggagawa. Kasi kita niya siya at ang 12 ay hindi kaya yon. Kailangan dagdagan pa ang manggagawa dahil marami. The harvest is plentiful. Amen? So kailangan ang prayer. Tingnan mo ha, si Jesus kasi, di ba, sabi ko kanina, kaya-kaya. Kaya lang, kailangan ipapakita niya sa mga disipulo na ito ang proseso diyan. Kailangan mag-pray. No? Kailangan mag-pray para pag dumating ang panahon na ang mga disipulo nagsasagawa ay ganun din proseso ang susundin nila. Number 7, choose a team. Choose a team and empower them for partnership. He called his 12 disciples to him and gave them authority. So ibinigay na ni Jesus sa 12 ang authority. Sa verse 10:1, without a vision, the people perished. He needed more workers to join him, to help him fulfill his vision. So he formed a team and empowered them to help him. No? Kita mo dito ang proseso ni Jesus, ano? So, in-empower niya ngayon ang kanyang mga disipulo, ano, para matulungan siya doon sa vision na ibinigay sa kanya ng Ama, no? Dahil ang pag-harvest ay napakarami, no? At 'yun ay napipicture na sa bawat puso at isip ng mga disipulo at kailangan na silang tumulong. Amen? So, ibinigay sa kanila ang authority. Ibinigay sa kanila ang authority. Amen? Kailangan kasi ibigay mo ang authority. Number 8, take immediate action towards the fulfillment of the vision. These 12 Jesus sent out. Okay? So, para maisakatuparan, although hindi pa naman sila kumpleto, ano, sa hinihiling ni Jesus na mga workers, ay kailangan nilang kumilos para may sakatuparan yung vision na yon. At least for the meantime, ano, na kung ano lang ang makakayanan nila ay isasagawa nila. These 12 Jesus sent out. Jesus doesn't hesitate a bit. He chooses a team and immediately send them out with instruction on how to carry out the works. He imparts the vision and equip them with the tools to fulfill it. No? So, ibinigay niya ang vision, ipinakita niya kung paano isakatuparan, binigyan niya ng authority, ano, to carry out this work, no? At isasakatuparan nila yan. Amen? What voice inspires the vision? Or what are the voices that God used to communicate or give the vision to the leader? One, inner voice comes from life goals, missions, statements, or your personal desire. No? Inner voice, kailangan may marinig ka na parang maliit na salita. Ano? Comes from life goals. Number 2, the angry voice. Meron angry voice. Comes from the dislike of a certain injustice or problem. Meron laging opposition. No, meron laging opposition. No? So kailangan tanggapin yan. A successful voice
comes from people who have already gone through the same situation. So ibig sabihin, kailangan meron kang parang inspiration. Meron kang alam na kung sila ay mga naging successful na ganito, no? Kailangan nasa iyo din 'yon. Makakatulong 'yon. And the higher voice that comes from God. At yan ay galing sa banal na kasulatan. So, what voice inspires the vision? No? What are the voices God used to communicate? Di ba, kahit ang angry voice, ginagamit ng Panginoon yon upang para yung enthusiasm mo ay mag-multiply. No? So, inner voice, no? That comes from the life goals, mission statement, or personal desires. Angry voice that comes from dislike or certain injustice or problem. Successful voice, no, comes from people who have already gone through the same vision, and the higher voice, you know, that comes from God. Okay? How must we handle vision? See it clearly, no? How must we handle vision? See it clearly, show it creatively, ano? Kailangan talagang ang vision na 'yon na i-share mo sa iyong mga mga tao ay malinaw, ano? At kung paano isasagawa ay kailangan yung creatively, yung mahusay kang gumawa ng paraan kung paano, ano? And say it constantly. Lagi mong uulit-ulitin sa kanila 'yon. Amen? 'Yun ang vision or ang dream na galing sa Panginoon. Sabi dito, good leaders must communicate visions clearly, creatively, and continually. However, the vision doesn't come alive until the leader models it. So kailangan ang leader ang siyang magpapakita kung paano isasagawa. Amen? Hindi yung inuutos niya na ganito dapat yan, ganito dapat yan. No? Kailangan, pag sinabi niyang ganito dapat yan, ay siya muna ang nagsasagawa kung paano nga ba isagawa. Creatively. Amen? At siyempre, dahil sa vision, kailangan say it constantly. Kailangan ulit-ulitin mo yon para hindi mamatay. Kailangan buhay siya. Amen? Yung ganun na pag-handle ng vision. Amen? So, diyan po nagtapos ang isang unang portion ng ating topic. At ang okay? Priorities and decision making. Amen? Praise God na Okay ba kayo dyan? Amen? At hindi ko kasi at 1, 2, 3, 4 lang na screen ang nakikita ko eh. Hindi ko nakita lahat. Ano lang, laptop lang itong gamit ko. Wala akong second monitor. Amen. Anyway, at alam ko na okay kayo dyan. Amen? So, mistaken priorities lie in the heart of our ineffective leadership. So, kung ineffective daw ang leadership ng isang church o ng isang organization, laging merong mistaken priorities. Amen? Ano ba mistaken priorities? Yung inuuna niya, yung hindi dapat unahin. Or hindi niya malaman kung ano ang dapat unahin. Kaya ang nangyayari, yung una ay ang hindi mas lalong importante. So, ineffective leadership. So,
Base dyan, Matthew chapter 23-24. You blind guides, you strain out a gnat, but swallow a camel. Jesus scolded the Pharisees for confusing what was and wasn't important. Their priorities were enforcing laws and rules. Christ's priorities were the spiritual needs of others. So dito sa verse na to, alam mo yung gnat? Gnat, no? Ito yung maliliit na insekto, no? Na kadalasan sila ay nag-iipon-ipon. No? Kadalasan sila nag-iipon-ipon. Maliliit lang yan. Ang pinakamalalaki na yata diyan yung mga ano, mga lang mga, yung fly, no? No? Pero meron pang mga maliliit diyan. Yung mga nakikita natin sa bahay, yung maliliit na medyo nangangagat, no? So ang sabi dito ni Jesus ay hindi niyo pinapansin yung mga ganong maliliit, pero ang inaasikaso niyo yung malalaki. Sabi niya sa camel, ano? Sabi niya dito sa Pharisees, kasi ang mga Pharisees mahilig yan doon magpakita sa tao. Kung ano ang nalaman nila, nasisikat sila sa tao, yun ang gagawin nila. Pero hindi talaga yun ang priorities. Amen? Kaya magkalaban sila ni Jesus, di ba? Oh. Kung ano lang ang naisip lang. Di ba yung ano, yung sa, naalala niyo yung ano? Yung sa pag ano, yung sa offering, di ba? Yung sa offering, na may isang babae, di ba? Na ang kanyang inoffer ay ang parte ng kabuhayan niya. Ngunit ang mga Pharisees ano ay marami nga silang binigay, pero barya lang 'yon. At alam mo ba, alam mo ba yung ano, yung talagang nais ng mga Pariseo doon? Noon kasi ang lalagyan ng offering doon ay mga metal. So ang Pharisees pag lagay ng offering nila ay maraming barya. Kaya tumutunog. Kaya pag tumunog 'yon, alam ng tao, naku, napakarami binigay no'n. Ganon, no? Nais talaga niyang magpasikat sa tao. Pero si Jesus ay hindi ganon. He scolded the Pharisees for confusing what was and what was not important. The priorities was enforcing the law, no, and rules. Christ's priorities were the spiritual needs of others. Alam niyo mga kapatid, dito sa priorities ni Jesus, no, the spiritual needs of others, bihira lang ang nakakuha nito. Di ba? Tingnan sa kapaligid nyo kung spiritual ba yung mga tao. Pero alam nila, kilala nila si Jesus. Di ba? Pero spiritual ba ang pamumuhay nila? No? So, kasi yun ang purpose ni Jesus eh. No? Yun ang priority ni Jesus. Ang magbago, ang baguhin ang pagkatao ng mga tao. No? Sila ay mabuhay ng muli. Amen? Ma-born again. Dahil pag sila ay na-born again, ang spiritual needs ay unti-unting napapasa kanila. Amen? Pero ang mga Pharisees ay hindi ganun. Ganun din naman ang mga nagtuturo sa atin ngayon sa mga religion. Hindi lahat tinuturo ang maging spiritual. Yan? So mistaken priorities yun. Pero nawa, pagtuturo natin, ano, ay ang spiritual spiritual side ng ating church ng mga tao ang ating priorities. Great leaders know the heart of their people and act with the end in mind. As spiritual leaders, we know that Jesus died for us and that our ultimate mission is the Great Commission. Amen. So, sabi dito, ano, great leaders know the heart of the people. So, ang pinaprioritize ng mga leaders, my vision ay ang tao. Amen? Ang priorities natin ay ang kalagayan ng tao. Amen? And act with the end in mind.
Ba? Ang nasa isip, lagi natin nasa isip ay yung kaligtasan na, na pangako sa Biblia, makakasama natin ang ating Panginoon sa langit. Yun ang end end in mind, no? So, sa proseso ay kailangan natin kilalanin ang tao at ang priority natin ay ang magbago spiritually. As spiritual leaders, we know that Jesus died for us and that our ultimate mission is the Great Commission. Amen? So, ang purpose pa rin yan, no, ay ang ma-convert ang lahat ng tao to follow Jesus Christ. At kung sila ay nasa Panginoon, sila ay bago ng nilalang. Ang spiritual ng buhay nila ay mabubuhay na. Amen? We also know that the Bible rarely gives us step-by-step instruction for a given task. Dito, sabi niya, hindi alam din naman natin ano na bibihira natin mabasa sa Bible na binibigyan tayo ng ganitong step-by-step instruction. Consequently, leaders must ask God for wisdom. Yan ang principle sa Bible. If you lack wisdom, ask from the Lord. Diba? Sabi sa James, no? Leaders must ask God for wisdom. Keep the big picture in mind. Kaya sabi ko kanina, di ba? Kailangan babanggitin mo paulit-ulit. Say it, constantly. Para ang big picture ay hindi mawala. Lead from God's priorities and make the most of their time since the days are evil. Sabi dito sa Ephesians chapter 5 from 15 to 17. So ang first priority natin, ay ang kalagayan ng tao. Amen? At kung paano isang katuparan yon, ay magde-decide tayo. How can I get more out of the day? Okay? Paano ba natin ma-maximize yung araw natin being leader? A quiz based on the concept of Jimmy Calano and Jeff Salzman, founder of Car and Truck, a national training organization in the US Circle. Ito yung concept nila. Okay? Personal. Personal. Do you plan tomorrow's work today? Yes or no lang yan. Do you perform routine chores at your daily low energy times and creative tasks at your high peak? Yes or no? Do you get unpleasant duties out of the way as soon as possible? Inaalis ba natin yung mga hindi kapag-binabang na dadaanan natin sa ating mga sa ating mga sa araw-araw na buhay para makagawa tayo ng mas mabuti? Do you preview the day's work through your heads as you begin the day? Pero may plano. Are you able to deal with people who waste your time? Marami raw mga taong dinadamay lang tayo na mag-waste ng time. Ano ba yon? Ay pinagbibigyan ba natin lagi? Or we deal with them? Kailangan hiwalay muna sila dahil tayo ay may priority. Amen? Number 6, do you know how to log your time? That is, occasionally write down just how long it takes to accomplish each day's task. Inoorasan nyo ba? Or sinusulat? When you promise that you'll get something done on time, do you always try to keep your word? Do you set aside a portion of each day to think, create, and plan? Medyo mabigat mag-yes, ano? Is your workplace tidy? Can you find what you need without wasting time? Do you have an efficient filing or organization system? Do you know how to choose your most productive task?
Do you know exactly what your priorities are? Evaluate your score. Tayo mismo, no? Siguro naman, nasagot natin yes or no yun. Eto, gatin na kayo na pag-evaluate. If yes, 10 to 12 questions above, you handle your time excellently. If yes, to 7 to 9 questions above, you are good, but still need to grow. If yes, to 6 or below, you are wasting valuable time and many not even knows it. So, ibig sabihin, dito sa huli ay marami tayong nasasayang na oras. Amen? At ang priority natin sa araw-araw ay hindi naisasagawa. Yan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, it's a personal matter. The 80-20 principle teaches us that if we focus our attention on our most important activities, we will gain the highest return on our effort. No? So mayroong kung ang pag-uusapan natin ay priorities, ano? Pag na paggawa natin ay merong 80-20 principle. Ano? Okay. Ano ba 'to? This is that if we focus our attention on our most important activities. So kailangan ma-define muna natin kung ano ba ang mga important activities na gagawin natin sa araw. At kung na-define natin, ay i-apply natin itong 80-20. Amen? Ano ba itong 80-20? No? Okay, ito yun. If leaders tend to focus on top 20 most important priorities, ano? Top 20 most important priorities, they will accomplish 80% of the results they desire. This occurs because they have made the list in the order of priority. Merong prioritizing. Man? Ano ang nasa kabila? Yan mo tingnan nyo, ha? Okay. So, sabi dito, the leaders top 20, ang illustrated ay 2. Kung prioritize niya yung 2, dahil yun, ang important priorities, ang ma-accomplish niya ay 8, 80. Man? Now, if leaders embrace the wrong priorities, this principle will work against them. No? 80% of their effort will gain them 20% of the results and fruit and their desire. So, ibig sabihin, kung ang isinagawa mo ay hindi yung mga first priorities sa araw na yon, kahit na 8 ang gawin mo, ang resulta niyan ay 20% lang ang nagawa mo. Dahil hindi priorities ang sinagawa mo. Nakita natin? Pero kung ang isinagawa mo ay ang most priorities sa araw na yon, kahit na 2 lang o 20% ang ma-accomplish mo sa priorities, ay naka-accomplish ka ng 80% ng mga gawin mo sa araw na yon. Pero kung nag-concentrate ka doon sa mga lesser ang priorities, no? At kahit na 8 ang nagawa mo doon or 8%, 80%, pero ang kabuuan nun, ang araw mo, naka-accomplish ka lang ng 20%. So we have to know, sabi nga kanina, no? We have to know our priorities in our work in the day. Amen? Good. Teach us to number our days aright. Sabi dito sa likod. Teach us to number our days aright. What we may gain a heart of wisdom. That we may gain a heart of wisdom. Yung ano, kung
Kaya sabi nga kanina, tingnan mo wisdom ano, kahit na 20% lang na nasa priorities ang sinagawa mo, 'no? Hindi lang 20% ang ma-accomplish mo. Ang wisdom diyan ay 80% ang na-accomplish mo, 'no? Kaya sabi dito 'no, that we may gain a heart of wisdom. Sa Psalms chapter 90 verse 12. Let us learn from the 80-20 principle. Activities does not equal accomplishment. Amen. Ang activities mo 80 di ba? Pero ang accomplishment mo 20 lang. Kung ang activities mo naman ay 20 lang na priority, ang ma-accomplish mo yun ay 80% ng araw na yun. Your goal should not be simply to stay busy. Look for the wisest people and place to invest your time. Amen? Invest your time. Work smarter, not harder. No? Ang karamihan nag-remind sa atin, work harder. Hindi na ngayon yan. Ang ano ngayon, principle is working smarter. Working smarter means working what you can do and delegating things others can do. So meron talagang kailangan sa management, di ba? Sa labor management, di ba? Yung kaya nga may supervisor, may foreman sa kami mga tao, di ba? Hindi lahat gumagawa, foreman. Pinapagawa niya ang karamihan sa mga tao niya. Yun ang smarter, not harder. Dahil gagawin niya lahat yun, aba, may hirapan siya. Harder nga yun. Work smarter means working on what you can do. Kung ano lang ang magawa mo, ang iba ipagawa mo sa iba. Makaka-accomplish kayo niya ng marami. Kasi isa lang ang goal nyo eh. Organize or agonize. If you can learn to organize, then you can become more efficient in getting things done. Sabi nga nila, di ba? Kailangan maging organisado ang trabaho. Pero kung lagi kang parang tuliro, lagi kang na-agonize, lagi kang parang busy-busy kunyari, no? Wala kang ma-accomplish nun. Evaluate or stagnate. Determining where you stand in relation to your goal is very important. No? Kailangan mo nang alamin mo kung ano ba ang kaya mo, kung ano ba ang katayuan mo, kung ano ba ang kailangan mong ma-accomplish. No? At yun ang isagawa mo. Kung ano ang mas importante, yun ang unahin mo. Man, yun ang unahin natin. Schedule your priorities. Control your day. Man, sabi nga dito, kapag hindi mo raw na-schedule ang priorities mo at hindi mo na-control ang araw mo, yung araw mo ang mag-control sa'yo. At lalabas na wala kang ma-accomplish niyan. Dahil hindi ka ang nag-lead doon sa ginagawa nyo, ikaw ang sumunod doon sa mga kung ano lang ang magagawa nyo. So, schedule, priorities. That means control your day or your day will control you. Reacting is not leading. When you lose control, you are no longer acting as a leader, but instead reacting to the urgent. If you forget the ultimate, you will become a slave of the immediate. No? If you forget the ultimate, you will become a slave to the immediate. So, reacting ay hindi leading. Kailangan lagi mong hawak ang araw mo, ang priorities mo. No? Kapag nawala ka ng control, no? Doon sa mga sinagawang priorities, no? Ay hindi mo isagawa yon. Amen?
Say no to little things. Leaders must say no to the little things so they can say yes to the big things. No? Sabi nila, mahirap daw mag-say no. Kung hindi mo alam ang priorities mo, mahirapan kang mag-say no. Pero kung na-establish mo na ang priorities mo, ay madali lang mag-say no dahil hindi yan ang importante. Mas importante itong nakasulat na priorities na gagawin natin. No? So, para may sagawa natin, no, ang mga bigger things ay kailangan tanggihan natin ang mga smaller things. Dahil hindi yan ang ibig sabihin ng smaller things ay hindi yan ang first priorities. Yan. How to say no gracefully? Paano ba mag tumanggi? Sabi niya. Say no to the idea, not to person. Ay sa idea. Sabi may narinig nga ako eh. Hindi personalan, issue ang pinag-usapan. Ha? Issue ang pinag-usapan, hindi personalan. So, tatanggi ka sa idea, pero hindi doon sa tao. Huwag mo i-reject yung tao. I-reject yung idea. Amen? Respond in terms of the best interest of the persons asking. No? Kung ano ba talaga ang magiging best interest sa araw na ito sa atin lahat. Yun ang isagawa natin. Deeper creativity. Come up with alternative. Ngayon, kailangan meron tayong mga alternative. No? Kung hindi natin kayang may sagawa ang lahat ng to, ano, kailangan ay meron tayong alternative na upang may sagawa natin yon. Ano? Para maisagawa natin ang priorities natin. At dito ay kailangan ang decision making. No? Kailangan tayo magdesisyon. Ang magsalita lang ng no, kailangan diyan ang decision making. Di ba? Amen. So, hindi lahat yes, no? So mag-decide. Amen. How to make the most of your time, no? Make to-do list. Write out what you want to accomplish, no? Meron dito, no? Sabi dito, matatagpuan to sa sa kwento ni ni Martha sa ni Maria. Nung dinalaw sila ni Jesus, no? Sabi dito, as Jesus and his disciples were on the way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work for myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So, dati may sitwasyon, di ba? Siguro naman, na-encounter na natin to, di ba? Si Martha raw, busy. Di ba? Pero si Mary ay hindi. Tanong, mali ba si Martha? Ha? Mali ba si Martha? Ang sagot doon, hindi. Tama rin si Martha. Kasi ang pinagkabisihan niya ay ang pagdating ni Jesus at ang mga disipulo. Aba, marami sila. Diba? Inasikaso ni Martha yon. Diba? Pero, nung nandun na si Jesus, nagbago ang sitwasyon. Diba? Nagbago ang sitwasyon. Ang priority ngayon ay ang makinig kay Jesus. Di ba? So, ang priority ni Martha nung wala pa si Jesus ay ang asikasuhin kung paano ihanda yung mga
ihanda nila kay Jesus. Tama yon, di ba? Pero, nung dano na si Jesus, nagbago yon. Hindi na yon ang priority. Ang priority ngayon ay ang makinig kay Jesus. At yan ang pinili ni Mary. Amen? Nakita natin? No? Hindi mali yung ginawa ni Martha. Pero at that time, hindi na priority yon dahil nandun na si Jesus. Halimbawa, tanong dyan, kung ikaw kasama ni Jesus at hindi nag-prepare sa'yo, si Martha, ano sasabihin mo? Di ba? Oo. Pero nung nandun na si Jesus, iba na ang priority. Kailangan makinig kay Jesus. Amen? So, yun ang priorities. Example ng priorities. No? Make to-do list. So, how to make the most of your time? Write out what you want to accomplish. No? Kailangan isulat. Set your priorities. Put the most important items on top of the list. Avoid perfectionism. Do things with excellence, but perfectionism may be an extreme that you need to avoid if it takes too much time. No? Kasi kung itong perfectionism ay nagkukonsumo ng maraming oras, iwasan na mo na 'yon. No? Ito na muna kailangan maka-accomplish ng marami. Yan ang principle sa pag-take ng exam, di ba? Diba? Kapag tumatagal ka sa isang item, iwanan mo na muna yon. Doon ka na muna sa madali para marami kang masagot. Di ba? Ngayon, kapag nakasagot ka na, balikan mo na lang yon. Yun ang pag-iwas sa perfectionism. Pero you're doing it excellently. Yun talaga ang dapat gawin. Yan. So marami ang mga example ng priorities. Number 4, question everything. Don't allow habits or emotion to keep you from eliminating items from your calendar and to-do list. If it doesn't work, get rid of it. Kapag alam mong hindi mag-workout, lipasan na yan. No? Welcome tension. Don't let stress paralyze you. No? Dahil kasi, kaka-tension, nag-stress ka, konti lang ang ma-accomplish mo. Iwasan na yon. Let it move you to your goal. Many times, tension can help improve your focus and enable you to do the job more effectively. No? Minsan ang tension daw ay magpupush yan sa iyo. No? Pero wag ka naman ma-stress. No? Avoid clutter. By putting everything in its proper place, you won't waste time searching for things. No? Yung magulo ang sitwasyon mo, kailangan isaayos mo. Putting things in proper order. Amen? 7, avoid procrastination. Ano ba ang procrastination? Pagpaliban. First things first. No? Kung ano ang nasa lista mo ng priority, yun muna. Easy things and fun things come afterwards. No? Control interruptions and distractions. Minimize the amount of time that people take away from your main objective. Yung mga disturbo. No, mga disturbo. Kailangan kontrolin yon. No? Stop your weaknesses. Know your strength. As a leader, and employ staff members or volunteers who are gifted in the areas of weaknesses. Huwag mong suluhin. Ano? Kumuha ka ng makakasama mong magsagawa nun. Ano? At kailangan ang makukuha mo ay yung mga mayroon ding alam. Ano? Gifted in the area of your weakness. Kung halimbawa, may nakita kang mas magaling kaysa sa iyo sa portion na to, sa kanya mo na ipagawa. Huwag mo na pilit ang sarili mo. Amen? Stop your weakness. Use a calendar. Organize your days. Will help save time and prioritize tasks. Di ba may mga calendar na may nilalagay sa petsa, di ba? Ito ang dapat gawin. No? Organize your days. Amen? The secret of your success is determined by your daily agenda. No, sabi ni John Maxwell, the secret of your success is determined by your daily agenda. Amen? So, punta tayo sa third topic natin. I hope na makatapos tayo. You know?
Sabi dito, cultivating people skills in leadership. Kailangan talaga alamin mo muna kung ano ang alam nung kasama mo or kung saan sila magaling at or kung saan alam mo na may potential siya at yun ang i-cultivate mo. Amen? For I have given you an example that you should do as I have done to you. No? Binigyan ng Panginoong Jesus ng example ng mga disipulo. Ano? Na kung ano nakita nila, kung paano sinasagawa, at kung ano ginawa ng Panginoong Jesus, ay yun din ang gawin nila. Amen? No one exemplified people skills better than Jesus. No? Himself, everywhere he went, people followed him. He was obvious that people were his passion. The basis of leadership is people. No? Siyempre, sabi nga ni Pastor, ni Bishop, di ba? Kailangan para ma-determine mo isang leader, kailangan may sumusunod. Kung wala sumusunod, hindi ka nag-lead. Di ba? Tapos sabi na may kasabihan, para makita mo raw, para malaman mo kung leader ka, tumingin ka sa likod. No? May sumusunod ba sa'yo? No? Kaya si Jesus, marami sumusunod sa kanya. No? Dahil ang passion niya talaga ay ang tao. The basis of his leadership is people. Kaya sabi ko nga, di ba, sa church, ang priority natin ay ang tao. Katulad ni Jesus. Effective leaders don't focus on themselves and their own success. They are others-minded. Ano? Others-minded, ibig sabihin, ang iniisip nila ay para sa iba, para sa mga tao niya. To them, success means developing people. Others-minded, para sa iba, para sa mga tao niya. Ang concern niya. Because success means developing people. Good leadership isn't about advancing yourself. It's about advancing your team. No? Yourself and your team. No? Good leadership isn't about advancing yourself. It's about advancing your team. The way leaders see themselves is the way leaders serve. Kung ano ang pagtingin mo sa sarili mo, ganyan talaga kung paano ka mag-lead. Dear people, your people. The story of Good Samaritan illustrates how we treat others based upon how we see ourselves. Tingnan natin ang istorya ng Good Samaritan. Sabi dito, kung ano raw ang tingin mo sa sarili mo, ganun din ang turing mo sa iba. Okay? Now, ano ba yung mga karakter doon sa Good Samaritan? Robbers, the priests and Levites, and then the Samaritans. Meron kasi nabiktima, di ba? Pinagnakawan at siya ay nakalundusay doon sa daanan. Unang dumating ay ang mga robbers. We must use people. They saw the man as a victim to exploit. Nung dumaan ang mga magnanakaw, kahit na nakahalundusay na doon ang biktima, ay nakikita nilang yun ay pakikinabangan pa nila dahil mananakawan nila. Amen? Di ba? Kasi, ganoon sila eh. Ganoon ang tingin nila sa sarili nila eh. Sumunod, the priests and Levites. Mga ano to, mga Israelitas. We must keep the law. They saw the man as a problem to avoid. So, ibig sabihin, habang sila ay sumusunod sa mga batas nila, ang tingin nila sa biktima ay problema nila. Kaya, bakit mo pa tutulungan niya kung maging problema mo yan? Kaya kailangan iwanan natin. Kasi nagganon sila eh. At ang pangatlo ay ang Samaritano. Hindi ito Hudyo. Galing sa Samaria to. Sabi dito, I know how it feels to be unloved. Kasi Gentiles to. Alam naman natin nung araw ang Gentiles, wala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Wala sa kanila ang Ten Commandments.
Amen? So, ang ginawa nila ay, ang nararamdaman nila, they are in love. Walang nagmamahal sa kanilang Diyos. I must give love. He saw the man as a person to be loved. Di ba? Naramdaman kasi niya kung paano ma-deprive ng pag-ibig. Etong tao na 'to, na-deprive din ng pag-ibig. So kailangan bigyan ko siya ng pag-ibig. Amen? So kung ano ang katayuan niya tingin sa katayo sa sarili nila, gano'n ang in-apply nila dito sa biktima. As a leader, you may in your ministry exploit, katulad ng robbers, avoid, katulad ng priests or Levites, and love, katulad ng Samaritan. Yan. The goal is to look past their faults and see their needs. Amen? Christianity is relationships. Meron magtanong sa inyo, sino ang nasa relationship dito? Nasa kamay. Di ba? Ang iba hindi nagtataas ng kamay dahil wala pa lang silang karelasyon. Ang Kristiyano, lagi may karelasyon. Di ba? Amen. Jesus said that the way the world would know we are His disciple is how we handle our relationship. Love one another. Diba? Leaders, how well do we love people? Amen? Sa sinabi ni Jesus na people will know that you are my disciple if we love one another. Ibig sabihin, people will know that you are my disciple kung pinapakita nyo na tayo ay may mga relasyon sa isa't isa. Amen? How do we love people? Paano ba natin nagkakaroon ng relationship sa tao? People don't care how much you know until they know how much you care. So care pa rin. Ano? People don't care how much you know. Ano man nalalaman mo, wala silang pakialam doon. Kung paano pinapakita ang pag-care mo, yun ang kailangan nila. Yan. So, sabi dito, cultivating people's skills in leadership. A leader should take the appropriate role according to the needs of the persons they are leading. Our job is to connect with people. Connect with people, di ba? So that we can take them on to the journey. So, nandiyan yung connections. Amen? Okay. Host, doctor, counselor, tour guide. Mga connector to. Ano? Yung host, paano ba siya mag-connect sa tao? Di ba? Paano ba siya mag-connect sa tao? So, ibig sabihin, ang host ay kailangan ipakita niya ito. Host, four words picture of a spiritual leader. Di ba? Doon yung host, yung doctor, counselor, and guide. At ang mga tao. No? As he takes care of relationship with people, let's see the analogy of the following. Diba? Host. Good host takes initiative and make others feel comfortable. Diba? Kung may bisita ka, ikaw ang host. Kung nagbibisita ka, yung binisita mo yung host. So, alam ng host kung paano magiging comfortable ang nagbisita sa kanya. Diba? Kung paano niya tinuturing yung nagbisita sa kanya. Yan ang relationship nila ang dalawa. The doctor, a good doctor asks questions. He proves until he sees the need. No? Di ba, pag pumunta tayo sa doktor, hindi naman alam ng doktor ang kung ano ang sakit mo, kung ano ang diferensya ng katawan mo. Di ba? Tatanungin ka. Kung ano ang sagot mo sa kanya, doon niya ibabase kung anong kalagayan mo. Kaya kung magsisinungaling ka, malamang na hindi tama yung i-prescribe ng doktor. Di ba? A good doctor asks question. Marami tinatanong ang doktor. Kailangan niya ng sagot para ma-develop kung ano talaga ang i-prescribe niyang gamot kung meron ka mga sakit.
Amen? He proves until he sees the need. So, kung nalaman niya na ang sakit ng ulo mo ay sakit lang ng ulo, alam na niya yun, bibigyan ng paracetamol. Pero kung may mga nalaman siya ng mga sa pagtanong niya, sinagot mo siya, na may nalaman siya na may mga dahilan kung bakit ka nagkaroon ng sakit ng ulo, ay decide siya na ito ang kailangan mo. So, reresetahan ka niya, di ba? So, he proves until he sees the need. Ganun ang relasyon ng doktor sa kanyang pasyente. Amen? The counselor. Good counselor is active listener. Ang counselor, hindi lang nagpapayo. Ano? Mas siya ay nakikinig. At sa pamamagitan ng kanyang pakikinig, i-interpret niya yun. At yun doon manggagaling ang ipapayo niya. Counselor, di ba? Tagapayo. Amen? A tour guide. A guide doesn't merely fellowship with others. He gets them to their destination. Siyempre, makita natin ang mga tour guide, di ba? Napakagaling nilang magsalita. Napakagaling nilang mag-entertain. Pero, hindi yun ang purpose ng trabaho nila. Ang purpose ng trabaho nila ay dalhin ka kung saan ka pupunta. Di ba? Yun ang purpose nila. Pero, magaling sila magsalita. Di ba? Ganon sila makipag-interact sa kanilang mga customers. So nakita natin, kung paano establish ang relationship ng host, ng doctor, ng counselor, at ng tour guide. Amen? Oh. What should a leader know in relating to people in order to be a people person? Na makatao kang tao. People are insecure. Hindi naman lahat ng pero kung makikipag-relate ka sa tao, kadalasan diyan people are insecure. Give them confidence. Kay principle, hurting people, hurt people. Totoo yan. Secure people offers security to people. So give them confidence. People like to feel special. Honor them. Kay principle, to deal with yourself, use your head. To deal with others, use your heart. Sa puso daw, puso. People look for a better tomorrow. Give them hope. Kay principle, the key to today is a belief in tomorrow. Everyone lives for something better to come. So give them hope. People need to be understood. Listen to them. Key principle, to connect with others, understand the keys to their heart. Minsan, mahirap unawain ng tao, pero kailangan unawain mo siya. Amen? People lack direction. Navigate for them. Kay principle, most people can steer the ship. A leader helps chart the course. So, navigate with them. Sabi, i-guide mo siya sa tamang direksyon. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Amen? A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Amen? People are needy. Speak to their needs first. Katulad din ni Jesus, di ba? Nakita nila ang mga tao. Nalaman niya kung ano kailangan nila. Nagkaroon siya ng compassion. Kay principle, people must be ministered to before they can minister. Speak to their needs. Kung anong kailangan nila. People get emotionally low. Encourage them. Kay principle, what gets rewarded gets done. Lagi kang maging positive, huwag kang maging negative. Amen? Encourage them. People want to succeed. Help them win. Kay principle, reach out and help others achieve their goals. Dito, sa number 8,
Huwag tayo yung kapag gustong magtagumpay ng tao, kailangan ikaw muna ang magtagumpay. Ano? Hindi po yon sa puso ng leader. Ano? Gusto magtagumpay ng tao, help them win. No? Kahit na malamang ka niya, help them win. Amen? Number 9, people desire relationship. People provide community. Okay, principle, practice the 101 principle with others. 101. Akala ko mo walang 101%. Okay, gito po yon. Find the one you have in common with someone and give it 100% of your attention. Amen? Find the one you have in common with someone. Give it 100% of your attention. No? Relationship. People seek models to follow. Be an example. Amen? Sabi nga daw sa sa fruit ng isang puno, di ba? Kapag kasi ang isang puno namunga na, no? At nakita ng tao, yung fruit ang makikita, di ba? Ba? Pero bakit may mga fruit na pinapabayaan malaglag lang sa lupa? Pareho naman fruit yun eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi pa kapaki-pakinabang yung prutas na yon. Ang gusto ng tao yung kapaki-pakinabang. So, people seek models. Be an example na paki-pakinabang ka sa kanila. People do what people see. Di ba? Kung ano nakita sa iyo, yun ang pagkaalam na ikaw yun. Kaya kung ang nakita sa iyo ay kapaki-pakinabang, susunod siya. Amen? So, yun po ang 10 relationship principles. Teka. Hindi ko mabasa eh. Real leadership is being the person others will gladly and confidently follow. Ano? Ang tutong leader ay ang taong gustong sundin ng mga tao na may kasiyahan. Amen? Okay. So, dyan na po nagtatapos ang ating session ngayon. Praise God. At nasa on time tayo. Ang susunod po na session ay ang strategic planning, leadership and test, security or sabotage. Amen? At si Bishop hopefully si Bishop Romel ang siyang magtuturo sa atin. So, purihin po ang Panginoon. To God be the glory. God bless you, my brothers and sisters in Christ. Amen. Pastor Nomer? Thank you. Thank you, Pastor Edgar. Yes. Teka, sandali ah. Okay. Okay. Thank you, Pastor Edgar. Yan. Okay. Meron pa tayong 5 minutes. Meron kayong tanong? Meron ba kayong tanong regarding dun sa ating na topic na I have a dream, priorities and decision making, and cultivating people skill in your leadership. Okay. Yan. Baka meron lang kayong tanong. Pwede kayong magtanong hanggat andyan pa si Pastor Edgar doon sa topic natin. Sino ba gusto maging leader dito? Ha? Pero ang topic natin, biblical leadership, di ba? Biblical leadership. We are the followers of the Lord, di ba? The Lord Jesus. And then, ini-encourage din tayo ng Panginoon na maging leader. Meron namang mga leaders of thousands, merong leader of hundreds, di ba? Merong leader of 50s, and merong leader of tens. Di ba? So,
alam ni Lord, alam ni Lord yung mga capacity naman natin, di ba? Kung ano yung kaya nating mai-handle. So, yun, kung ano yung pinagkatiwala ni Lord, then maging good steward tayo doon sa mga pinagkatiwala niya sa atin. Pwede ba tayong mag-picture muna? Pwede ba kayong mag-picture muna? Pakibukas yung inyong camera para ma-picture ni Pastor Win. Yan, paki-open muna yung mga camera. Kasi yung mga present, yung parating present, may additional point yan. Ha? Ano, okay na, Pastor Win? Ano? Okay na, yan. Sige. Okay, baka may tanong kayo. Baka may tanong kayo para masagot na yan ngayon. Zaragoza pare, nagagalit sila iba. Lira, baka pwede lira. Pare. Basta na. Ano yan? Picture. Picture daw ulit. Open. Paki-open ang inyong camera. Yeah, pwede siguro yan. Okay na? Eh, thank you. Sige, okay. Thank you. Yan. Okay. O yan. Meron ba tanong? Teka, ano yan? Malinaw ba? Malinaw? Ang topic natin. Yes. Okay. Sige. Yan. O kung wala ng tanong, ano na tayo? Mag-pray na tayo. Sige, let us pray. Thank you, Lord, for sa pagkakataong ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord, kay Pastor Edgar, sa buhay ni Pastor Edgar. Salamat at patuloy mo siyang ginagamit, Panginoon. At bilang pangalawang Pangulo, O Lord God, ng The Good Shepherd, ay ginagamit mo siya, Panginoon, para, Lord, maihayag, O God, ang mga mensahe mo, O Lord God, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at kahit sa ibang bansa. At salamat din na ginamit mo siya ngayon para ihayag sa amin ang tungkol sa leadership, O God. Kaya kami ay pinagpala dahil sa buhay ni Pastor Edgar. Kaya Lord, hayaan mo ang bawat isa rin sa amin, O Lord God, ay gamitin mo, O God, upang maging pagpapala rin sa iba. Kami po ay pinagpala mo upang pagpalain din ng iba, O God. Kaya gamitin mo kami mightily, O Lord God, doon sa mga ministries, Lord, na kinabibilangan namin, na bigyan mo kami ng puso mo, Panginoon. I-impart mo yung puso mo sa amin, Lord, upang ang aming paglilingkod ay hindi mawawalan ng kabuluhan, O Diyos, kundi, Lord, ikaw ang mapapapurihan, O God. Katulad nga ng sinabi mo, di ba, na stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya salamat, O Lord God, na ikaw ang tumawag sa amin at pumili, Panginoon, upang kami po ay mamunga, O Diyos, ng naayon sa kagustuhan mo. Kaya, Lord, sa gabing ito, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin namin, Lord God, ang mga blessing na galing sa iyo lamang. Ito po ang prayer namin in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, yan.
Sige. Salamat. Kung sino po yung duty na, pwede nang mag-out. Baka meron pa kayong gagawin. God bless, God bless. See you next Saturday ulit. See you next Saturday. Tsaka yung assignment nyo, pakipasa nyo before ng meeting natin. Good. Bye. Goodbye. Okay, Pastor. Thank Sir you. Jun, Pastor Abing. Pastor Nomer. Ed. Pastor Winnie. Thank you. Sis Jessa, Sister Norma, Sis Dobby. Robbie. Thank you po. Oo. Ria in Si Sister California, Maribeth. San Okay, Francisco. mga taga Bulinaw. Bye-bye. Yan. Okay. Pastor Win. Thank you, Pastor Win. God bless. Thank you na. Okay.